Magandang araw sa inyo mga kaibigan at sa lahat ng aking masugid na taga-subaybay na walang sawang sumusuporta sa aking munting channel. Isa na namang kwento ang ating bibigyan ng buhay at ito ay ang talinghaga ni Jesus patungkol sa alibughang anak o prodigal son. Kung inyong nagugustuhan ang ganitong klaseng content namin sa YouTube, ay akin pong hinihingi ang inyong maalab na pagsuporta sa pamamagitan ng pag-subscribe, share, and like. Maraming salamat po. Ang kwentong ito ay nakatala sa mga banal na aklat ni Lucas Kapitulo 15, versikulo 11 hanggang 32. Ang talinghaga ng naglayas na anak. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento, may isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, "Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko." Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, "Sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa, pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, 'Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo.'" Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya, "Madali, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita." Kaya nagsimula silang magdiwang. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa bahay?" Sumagot ang utusan, "Dumating ang kapatid ninyo, kaya ipinakatay ng inyong ama ang pinatabang baka upang ihanda dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan." Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ay ipinakatay niyo pa ng pinatabang baka." Sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita." At dito nagtatapos ang ating kwento patungkol sa alibughang anak o the prodigal son. Ano kung gayon ang ipinahihiwatig ng talinghagang ito ng ating Panginoong Hesukristo? Sa mensahe ng parabulang ito na bagamat tila bitin ang kanyang pagtatapos at wari hindi kasasang-ayon sa pangyayaring kinahinatnan ng anak na nagwaldas ng kayamanang minana niya sa kanyang ama,
at nilustay ito sa walang tarus na kasiyahan, ay tila may lakas pa ito ng loob upang bumalik sa kanila dahil sa kahirapang dinanas niya. Sinasabi rin ng iba na makasarili ang anak niyang ito at materyalistiko, sapagkat buhay pa nga ang kanyang ama ay ninais ng ipahati sa dalawa ang ari-ariang mamanahin at pagkatapos ay umalis. Gayunpaman, pumapabor din ang mas nakararami sa nakakatandang kapatid nito sapagkat nauunawaan nila ang hinaing at kalagayan niya sa pagtatrabaho at pagpapakahirap sa mahabang panahon sa piling ng kanyang ama, ni hindi niya ito sinuway ni iniwan man lamang. Nang ito ay humingi ng pabor upang makapagkatay ng kambing para makapaghanda at makapagsaya kasama ng kanyang mga kaibigan, ay hindi ito binigyan, samantalang itong makasalanang kapatid niya ay tudo asikaso at pinagkatay pa ng isang matabang baka at ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik. Kung sa pananaw lamang ng tao ang gagawin nating pamantayan, ay tila ba may kinikilingan at mas mahal o paborito pa ng kanyang ama ang anak niyang suwail kaysa sa anak niyang naging tapat sa kanya. Subalit, kaya ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo ang talinghagang ito hindi upang ipabatid ang ginawang kabutihan ng nakakatandang kapatid sa piling ng kanyang ama, kundi ang pagsisising puso at pagbabalik loob ng isang makasalanan. Alalahanin natin na ang pagparito ni Kristo sa lupa ay hindi para tawagin ang mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan para sila'y magsisi, at ito ay nakatala sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 32. Sa kabila nito, kung ang titingnan na lang natin ay yaon lamang mga taong gumagawa ng mabuti, at hindi na natin tatanggapin ni pagbibigyan ng pagkakataon ang mga taong may pagsising puso, tumalikod sa kasalanan, kinilala ang mga nagawang pagkakamali at nagbagong buhay, ay masasabi rin ba nating tayo man ay hindi na nagkakasala ni nagkakamali upang tayo ay hindi na rin patatawarin? Kaya, ang kwentong ito ay naglalarawan sa pagpapatawad at pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak na bagamat siya'y may malaking pagkakamali ay binigyan pa rin niya ng pagkakataong makapagsisi at makapagbalik loob. Sa mga banal na aklat ng Biblia ay may sinasabing ganito na nakasulat sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 15. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Kung kayo ang aking tatanungin mga kaibigan, ano rin ba ang inyong mga pananaw at ang inyong reaksyon sa parabulang ito ni Jesus? Ang inyo pong partisipasyon at komento ay malugod ko po itong tutugunan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay. Hanggang sa muli.